Ayan! Good morning mga bata! Ako po si Ate Clarissa, ang inyong makakasama sa Ice Breaker. Welcome po sa Shepherd's Kids Identity. Yan! So ngayon ay nasa unang linggo tayo ng buwan ng Mayo. Si Ate Clarissa ay excited din sa mga bago nating matututunan para sa buwang ito. Kayo ba mga bata? Excited ba kayo? Ayan, dapat lagi tayong excited na matuto ng salita ng Diyos. So, ngayon, ang ating icebreaker ay may pinamagatang agree or disagree. So, sa lahat ng agree o sumasang-ayon kay Ate Clarissa sa mga sasabihin ko mamaya, ang i-comment niyo po sa comment section ay thumbs up. At sa lahat naman ng hindi sumasang-ayon o kung sa tingin mo ay mali ang sinasabi ni Ate Clarissa, ang i-comment mo naman ay thumbs down. Nagkakaintindihan mga bata? So kung ikaw ay hindi makakapag-comment, just show your answer to your companions. Nagkakaintindihan po tayo? Ayan, simulan natin sa unang salita or pangungusap na sasabihin ni Ate Clarissa. Tama ba to o mali mga bata? Ang sabi dito, magpapahiram ka daw ng laruan sa ibang bata. Tama ba na magpahiram o mali? Comment your answer! Yes mga bata, dapat tayo ay nagpapahiram ng mga laruan. Napakagaling naman mga bata. Sino sa inyo ang mahilig magpahiram ng laruan? Ayan, lodi ko na kayo. Very good. Dapat hindi tayo madamot. Ayan. So, baka may madamot dyan, ha? Bad po yun. Pangalawa, hindi mo daw tutulungan ang batang nadapa. Hindi mo daw tutulungan ang batang nadapa. Tama o mali? Agree or disagree? Siyempre mga bata, no. Disagree tayo dyan. Dapat tayo ay laging tumutulong. Hindi dapat natin pagtawanan ang ating mga kalaro na nadadapa. Bagkos, dapat natin silang tulungan. Yehey! Pangatlo, aawayin mo daw ang iyong mga kalaro o magagalit ka na lang bigla sa mga kalaro mo. Agree or disagree? Yes, mga bata. Siyempre, disagree po tayo dyan. Dahil masama yun, hindi dapat tayo ng why? Anong sabi ni Jesus Christ? Mahalin mo ang iyong kaaway. Ayan, so kaya dapat hindi tayo nakikipag-away. Next po, susunod daw tayo sa ipinag-uutos ng ating mga magulang. Ayan, dapat ba na sumunod sa ating mga magulang? Agree or disagree? Yes, mga bata. Ano ang sagot? Agree. Dapat tayo ay maging masunuring bata. Next po, magsasalita ka daw ng hindi maganda sa kapwa mo. For example, may mataba kang kalaro. Sinabihan mo siya na, ay, ang taba-taba mo naman, di ka namin pwedeng isali dito. Tama ba yun? Sinabihan mo siya ng hindi magandang salita or nang aasar ka. Agree or disagree? Siyempre, mga bata, disagree. Hindi yun tama. Masama ang nagsasabi ng hindi maganda para sa ating mga kapwa. Okay, next. Tulungan ang nangangailangan. Halimbawa, may nasunugan sa lugar nyo o may tinamaan ng bagyo, na apektuhan sila ng bagyo at wala silang pagkain. At dahil meron naman kayo, binigyan mo sila. Okay, for example, ngayong may COVID-19, meron kang kapitbahay na wala ng ulam, wala ng bigas. At alam mo na meron kayo noon. Ngayon, lumapit ka kay nanay at sabi mo, gusto mong tulungan ang iyong kapitbahay. Tama ba yun? Agree ba kayo doon mga bata na dapat tulungan ang ibang tao? Agree or disagree? Siyempre, tayo dapat ay agree. Dapat tayo ay laging
tumutulong sa ating kapwa. Next, ipapakita mo daw ba ang iyong pagmamahal sa iyong kapwa? Dapat bang magpakita ng pagmamahal sa iyong kapwa? Agree or disagree? Yes! Agree? Agree. Show your love. Ayan. Yakapin. Maging mabuti ka sa iyong kapwa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ayan. Next. Palagi daw magdasal. Sino dito ang prayerful? Dapat ba lagi tayong nagdadasal, mga bata? Agree or disagree? Siyempre, lahat tayo ay agree? Agree. Dapat lagi tayong nag-pray. Okay? So, dapat prayerful tayo, mga bata, ha? Next, hindi nagsasabi ng totoo. Or in short, nagsisinungaling. Tama ba na magsinungaling, mga bata? Agree or disagree? Siyempre, a big no. Disagree. Hindi dapat tayo nagsisinungaling. Ayan, magaling mga bata. And last one, para sa ating icebreaker, susunod daw sa itinuturo ng ating Panginoong Jesus. Susunod ba kayo kay Jesus Christ? Agree or disagree? Siyempre, kaya nga tayo nandito ngayon dahil tayo ay sumusunod. Kaya, agree tayo dyan, mga bata. So, kung mapapansin nyo, yung mga pinag-usapan natin kanina para sa agree or disagree nating icebreaker ay may kinalaman sa mga bagay na dapat nating ginagawa o ito ay halimbawa ng mabubuting bagay na dapat nating ginagawa. So sa kwento natin ngayon, alamin natin sa ating bida kung ano ba ang mabuting bagay na nagawa niya na nagpapakita ng pagsunod sa ating Panginoong Jesus. So salamat sa pakikiisa, mga bata. Palakpakan po natin ang ating mga sarili dahil sa inyong pakikiisa sa ating icebreaker. So ngayon, let's get ready for our praise and worship. See you again, mga bata, next Sunday! Magandang umaga, kids! Right now, mag-pray muna tayo bago tayo magbigay ng papuri sa ating Diyos. Ating ipikit ang ating mga mata, hawakan ng dalawang kamay, at yumuko. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong buhay, pag-asa, at pagpapalang binigay mo sa amin ngayong umaga. Samahan niyo po kami sa lahat ng aming gagawin sa araw na ito. Pangunahan niyo po ang aming mga tagapagturo at pakaingatan ang bawat isa po sa amin. Panginoon, patuloy niyo pong pagpalain, proteksyonan yung bawat isa po sa amin. Salamat po sa araw na ito. Sa iyo po namin ibibigay lahat ng aming pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tara kids, worship na tayo sa Lord! Jesus is the Christ, and He's in my heart. He's the answer to every problem. Jesus abides with me, and He will spread His word to every place on earth, and He will come again soon. Jesus is the Christ, and He's in my heart. He's the answer to every problem. Jesus is the Christ, and He's in my heart. He's the answer to every problem. Jesus abides with me, and He will spread His word to every place on earth, and He
the Christ, and He's in my heart. He's the answer to every problem. Hello mga kids! Ayan, so kamusta kayo? Ako si Tita Ems, ang makakasama nyo sa ating word for today. Excited na ba kayo? Opo, kasi may bago na naman tayong matututunan. Kasi ako, excited na rin ako. Ayan, so mga bata, by the way, tayo ay nasa buwan ng Mayo or month of May. So, ibig sabihin, meron na naman tayong bagong theme or tema na pag-aaralan. So, pag sinabing theme or tema, ibig sabihin, dito nakapaloob yung ating bawat lessons kada linggo. Okay? Doon iikot. No, mga kids, na-gets nyo ba? So, yung ating theme or tema para sa buwan ng Mayo ay ang itinuro ni Jesus. Ayan, so ang ganda ng ating theme, no? So malalaman natin kung ano yung mga itinuro ni Jesus na dapat nating gawin. Okay? Bilang tayo ay kanyang mga alagad. Okay? So bago tayo tumungo sa ating lesson for today, nais ko muna kayong i-review. Sino nakakaalala nung topic natin last week? O yung ating Bible story? Pwede nyo i-comment sa comment box at kung ano yung mga natutunan nyo. Okay? So, ang ating natutunan sa Bible story natin last week ay itinuro ni Jesus kung paano makapasok sa kaharian ng Diyos. No? Dahil sabi sa Biblia, walang kahit sino man o pwedeng bumili o magkamit ng buhay na walang hanggan. No? Kasi masyado itong mahalaga para sa ating mga makasalanan. So, ano nangyari sa kwento? Kaya nga si Jesus mismo ang naging kabayaran o naging kapalit para matubos tayo sa ating mga kasalanan o para mawala yung ating mga kasalanan. So si Jesus ay nagkatawang tao, nanirahan sa mundo at
ipinako sa krus kapalit ng ating mga kasalanan. Kaya tandaan mga bata ang sakripisyo na ginawa ni Jesus sa krus ay ang kabayaran ng ating mga kasalanan at upang tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos or para magkaroon tayo ng karapatan para makapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi mga bata, walang sino man ang pwedeng makapasok sa kaharian ng Diyos kundi ang mga taong sumasampalataya kay Jesus. No, kung maaalala nyo sa kwento natin last week, no, sinabi ni Jesus kay Nicodemo kung paanong paraan makakapasok ang mga tao sa kaharian ng Diyos. So ayun nga ay yung sumampalataya kay Jesus. So ibig sabihin, kapag tayo ay sumampalataya kay Jesus at ipinanganak ng muli, tayo ay mabibilang sa pamilya ng Diyos. Okay? So bilang tayo ay kabilang na sa pamilya ng Diyos. So meron na tayong karapatan na makapasok sa kaharian ng Diyos. Ayan. So, no? Ang saya, no? Isang good news yun para sa atin na basta tayo ay sumampalataya kay Jesus, tayo ay mapapabilang sa kanyang pamilya. So, dako na tayo sa ating lesson for today. Ang title ng ating lesson for today ay Itinuro ni Jesus, Mahalin ang Iba. No? So, paano natin mapapakita yung pagmamahal natin sa iba? No? So, bago tayo dumako sa ating kwento, may tanong muna ako sa inyo. May mga kaibigan ba kayo? So, syempre, marami po, no? Siguro ang ilan sa inyo, maraming kaibigan. Iba naman, konti lang. So, pero meron tayong kaibigan. Okay, sino-sino kaya sila? No, kilala niyo ba sila? Of course, kilala kasi kaibigan nga natin, no? So, gaano niyo sila kamahal? Ano ang handa niyong gawin para makatulong kayo sa kanila at para maipakita yung pagmamahal niyo sa inyong mga kaibigan? Ang daming tanong ni Tita Ems, no? Dahil yan, may kinalaman niya sa ating Bible story para sa araw na ito. Okay, mga kids? Kasi merong isang tao na nangangailangan ng tulong. So, pakinggan nating mabuti kung sino sa tingin nyo ang tutulong sa kanya at kung anong tulong ang pinagkaloob sa kanya ng tao na yon. Okay? So, yung ating kwento ay makikita natin yan sa Lucas, Kapitulo 10, versikulo 25 hanggang 37. Okay? Sa English, Luke chapter 10, verse 25 to 37. Kaya makinig ng mabuti mga kids dahil mamaya may tanong ako. Isang araw, isang dalubhasa sa kautusan ang kausap ni Jesus tungkol sa utos ng Diyos na nagsasabing, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Tinanong ng guro na ito si Jesus, sino ang aking kapwa? Nagkwento si Jesus para tulungan ang guro na makita ang sagot sa kanyang tanong. May isang lalaking naglalakbay galing sa Jerusalem papuntang Jericho. Habang siya ay nasa daan, hinarang siya ng mga tulisan, hinubaran siya ng damit, pinugbog at iniwang halos patay na. Nagkataon namang may dumaan ng isang pari. Ngunit nang makita niya ang taong sugatan, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Maya-maya ay dumaan naman ang isang Levita, isang taong naglilingkod sa templo kasama ang pari. Ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Pagkatapos, dumaan ang isang Samaritano. Hindi magkasundo ang mga Hudyo at mga Samaritano. Mababa ang tingin ng mga Hudyo sa kanila, kaya hindi sila nakikisalamuha rito. Ngunit nang makita ng Samaritano ang sugatang lalaki, naawa siya. Nilapitan niya ang biktima. Binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ito sa kanyang asno at dinala sa isang bahay panuluyan. Inalagaan ng Samaritano ang sugatang lalaki.
Kinabukasan, binigyan niya ng pera ang may-ari ng bahay panuluyan. Alagaan mo siya at sa aking pagbabalik ay babayaran kita ng iba pang magagastos mo para sa kanya, sabi ng Samaritano. Nang matapos magkwento si Jesus, tinanong niya ang guro ng kautusan, "Sa palagay mo, sino sa tatlong iyon ang kumilos bilang tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan?" Sumagot ang guro, "Ang taong tumulong sa kanya ay ang Samaritano." At sinabi ni Jesus, "Sige, ganun din ang gawin mo." Ayan! So, doon nagtatapos ang ating kwento. Nakinig ba kayong mabuti? So, dahil dyan, tayo ay dadako na sa ating talatanungan. Ayan. So, alam ko, masasagot nyo itong mga tanong na to kasi matatalino kayo at magagaling na mga bata. Okay? So, question number 1. Sino ang nakausap ni Jesus patungkol sa utos ng Diyos? Sino ang nakausap ni Jesus tungkol sa utos ng Diyos? Letter A. Ito ba yung Samaritano? Letter B. Ito ba yung isang lalaki na dalubhasa sa kautusan? So, yung pinakauna, kanino niya kinuwento yon, yung tinulungan yung lalaki? Sa Samaritano ba o sa sa isang lalaking dalubhasa sa kautusan? Ayan, very good mga kids. Ang tamang sagot ay letter B. Ito ang kausap ni Jesus ay yung isang lalaki na dalubhasa sa kautusan. Very good. Question number 2. Sino ang binugbog, hinubaran at iniwang halos patay na? Letter A, siya ba yung pari? Or letter B, yung lalaking naglalakbay galing sa Jerusalem patungong Jericho? Base sa narinig nyo sa ating kwento, no? Sino yung binugbog, hinubaran at iniwang halos patay na? Ito ba yung pari? O ito yung lalaking naglalakbay galing sa Jerusalem patungo sa Jericho? Comment your answer mga kids. Okay, pwedeng letter lang. Letter A or B. Yan, good job mga kids. So, ang sagot ay yung lalaking naglalakbay galing sa Jerusalem patungo sa Jericho. Question number 3. Ano ang ginawa ng pari at Levita? Ano ang ginawa nila? Letter A. Pareho silang lumihis at nagpatuloy sa paglalakad? Or letter B. Sila yung tumulong sa lalaking nangangailangan ng tulong? Very good! So, yung ginawa ng pari at Levita is yung pareho silang lumihis at nagpatuloy sa paglalakad. So, hindi nila tinulungan yung lalaking nangangailangan ng tulong. Number 4. Ano ang ginawa ng Samaritano? Letter A. Nang makita ng Samaritano ang sugatang lalaki, naawa siya. Nilapitan niya ito, pinuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Or letter B. Siya ay nagpatuloy sa paglalakad at hindi pinansin yung lalaking nangangailangan ng tulong. Anong sagot niya mga kids? Tama! Letter A. So, nakita ng Samaritano ang sugatang lalaki, naawa siya, nilapitan niya ito, pinuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan, no? Hindi lang yon, pagkatapos sinakay pa siya sa kanyang asno at dinala sa isang bahay panuluyan. So, napakasarap sa pakiramdam na ginawa ng Samaritano yung lahat, binigay niya lahat kung ano yung kanyang maitutulong sa lalaking nangangailangan ng tulong. Okay, question number 5. Saan dinala ng Samaritano ang lalaking natagpuan sa daan? Letter A,
Sa bahay ng babuyan? Letter B, o sa bahay panuluyan? Saan kaya? Letter A, sa bahay babuyan, bahay ng babuyan? Or letter B, sa bahay panuluyan? Tama! Of course, letter B, sa bahay panuluyan. Actually, sinabi ko na, no, yung sasagot sa number 4. So, dinala ng Samaritano ang lalaki sa bahay panuluyan. No? Sinicure niya yung safety nung lalaki na yon, no? Yung kaligtasan nung lalaki na yon. Question number 6. Panglas na to mga kids ha, kaya sagot na kayo, bawi kayo, no? Alam kong alam niyo yan. Number 6. Ano ang ibinili ng Samaritano sa may-ari ng bahay panuluyan? Letter A, alagaan ng lalaki at sa kanyang pagbabalik ay babayaran ang iba pang nagastos para sa kanya. Or letter B, ikaw nang bahala sa lalaki na yan at wala na akong pakialam. No? Ano ang ibinili ng Samaritano sa may-ari ng bahay panuluyan? Letter A, alagaan ng lalaki at sa kanyang pagbabalik ay babayaran ng iba pang nagastos para sa kanya. O letter D, ikaw nang bahala dyan at wala na akong pakialam. Ayan, very good. So, letter A, no? So, hindi hinayaan ng Samaritano na yon yung lalaki na nangangailangan ng tulong. So, pinakita niya ang best niya para matulungan yung lalaki na yon. So, kahit na nandun na, nasa safe na lugar na yung lalaki na yon, pero alam niya na may tutulong pa siya. So, tinulungan niya pa rin yung lalaki na yon, no? Na nangangailangan ng tulong. So, doon nagtatapos ang ating talatanungan. So, ngayon mga bata, alam nyo ba na ikinuwento ni Jesus sa dalubhasa ng kautusan yung tungkol sa mabuting Samaritano upang ipakita na kung sino man ang nangangailangan ng tulong ay dapat natin itong tulungan. Okay? So, yung ating kapwa, maging halimbawa, kaaway man natin yan, pero or galit man tayo dyan sa isang tao na yan, pero nangangailangan siya ng tulong, dapat natin siyang tulungan. Okay? 'Di ba sabi sa kwento, no, yung Hudyo at Samaritano, hindi sila magkasundo. Pero, ang ginawa ng Samaritano, tinulungan niya pa rin yung tao na yon dahil nangangailangan ng tulong. Okay? So, dapat tayo ay nagpapakita ng kabutihan sa ating kapwa, no? So, dapat iba ang hindi natin sila itinuturing na kaaway, okay? Ito ang ginawa ng Samaritano at ito rin ang inaasahan ng Diyos na gagawin natin. Kaya mga bata, tandaan natin, no, na inutusan tayo ng Diyos na mahalin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Huwag natin kakalimutan ang bawat utos ng Panginoon sa atin at ayun dapat yung ating gagawin. Okay? So, ganito kumilos ang kabilang sa kaharian ng Diyos. So, kayo ba mga bata, sumasampalataya na kay Jesus? Opo. So, ibig sabihin yan, kayo ay kabilang na sa kaharian ng Diyos at sa pamilya ng Diyos. Kung kaya, bilang tayo ay pamilya ng Diyos, dapat maipakita natin sa ating kapwa yung pagmamahal na ibinigay sa atin ng Diyos. Okay? So, kung dati, sarili lang natin ang iniisip natin, so ngayon, natutunan natin na dapat iniisip din natin yung kapakanan ng iba. Maging mabait sa lahat ng nangangailangan ng tulong. Okay mga kids? So, kahit na masama yung pakikitungo nila sa atin, pero tayo, dahil anak tayo ng Diyos, maging maganda pa rin yung pakikitungo natin sa kanila. Okay? So, magagawa natin ito dahil sa tulong ng Espiritu ng Diyos na unti-unti tayong binabago, katulad ng ating Amang nasa langit. Okay? So, tandaan nyo mga kids yung bawat natututunan nyo, dapat ina-apply natin yan sa ating buhay. No? Maging mabuting bata tayo sa ating kapwa.
Okay? So, bago tayo mag-pray, nais ko muna kayong tanungin. Kayo ba mga kids? Mahal nyo ba ang kapwa nyo? Mahal nyo ba yung kapwa nyo mga kids? Opo. So, dapat mahal natin sila ha. Kahit sino pa man sila, dapat mahal natin sila. Okay? So, paano mo gustong tumulong sa kanila? So, tulad ng natutunan natin sa araw na to, gawin natin yung ginawa ng lalaking Samaritano. Kung ano yung kaya nating maitulong, ibibigay natin at tutulungan natin sila. So, ngayon, ipanalangin natin sila, ang kanilang kaligtasan at protection. So, lalo na ngayon may pandemic, no? Ang magagawa natin is ipagdasal ang nangangailangan ng tulong. Let's pray mga kids. Paano mag-pray? Close your hand, close your eyes, and bow your head. Panginoon, maraming salamat po sa itinuro niyo po sa amin sa araw na ito. Lord, napakabuti niyo po sa buhay namin na tunay nga na ikaw ang aming Diyos at tagapagligtas. Panginoon, patuloy niyo pong siyasatin ang aming puso na magkaroon po ito ng pagmamahal, na magkaroon po ito ng mapagkumbabang puso upang maipakita namin ito sa mga tao o sa aming kapwa. Panginoon, ikaw po ang patuloy na magprotekta sa aming buhay, na patuloy na maghari sa aming buhay. Nais po namin na kahit hanggang bata po kami o sila, Panginoon, hanggat bata sila, tulungan niyo po sila na mag-mature spiritually at makita yung plano mo sa buhay nila. Panginoon, dalangin ko ang iyong divine protection sa bawat isa sa amin. Nawa, lalo na po ngayon may pandemic, bigay niyo po sa amin yung inyong divine protection at gabayan niyo po kami saan man kami magpunta. Panginoon, maraming salamat po sa mga pagpapala, sa pagmamahal na ipinagkaloob niyo po sa amin. Nawa, dadating yung araw, kami po ay makakatulong sa aming kapwa. May bibigay namin yung buo, yung lahat ng kaya naming maitulong sa kanila. Maraming salamat po, patuloy niyo po kaming gamitin upang makapaglingkod sa iyo at makapagliwanag sa mga taong nakapaligid sa amin. Panginoon, maraming salamat po sa lahat. Patuloy yung banal mong espiritu na kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Itinataas ka po namin sa aming buhay at ikaw po ang aming pinupuri. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, good job mga kids. So, bago tayo magtapos, nais ko muna kayong i-remind na gawin nyo yung inyong activity and assignment, okay? So, kung meron kayong hard copy or gusto nyo bigyan ko kayo ng soft copy at ipa-print na lang ninyo, i-PM nyo lang ako, okay? Pero yung mga merong hard copy, gawin nyo koloran at sagutan at isubmit sa amin after yung masagutan, okay? Dahil i-record namin yan at meron tayong every 3 months na recognition, di ba? Na binibigyan namin kayo ng certificate base sa inyong mga work, okay? At cooperation. Okay mga kids, so bago tayo mag-end, nais ko muna kayo i-remind sa ating memory verse. Ayan, sa yung ating matatalinong mga bata at hindi nakakalimot sa ating memory verse. So ano nga ba yung ating memory verse? So makikita natin yan sa Lucas, Kapitulo 10, versikulo 27b. Okay? So, Lucas, Kapitulo 10, versikulo 27b. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Lucas, Kapitulo 10, versikulo 27b. Ayan. So, once again mga kids, sabay-sabay tayo, no? Lucas, Kapitulo 10, versikulo 27b. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Lucas, Kapitulo 10, versikulo 27b. Ayan. So, congratulations mga kids! God bless you! Bye-bye!